Shiva's POV. Maaga pa ang gabi ngunit napakatahimik na ng paligid na para bang walang tao ng mga sandaling ito. Ngunit alam kong nasa loob ang doktor dahil nakita ko siyang umuwi kanina at kasama nitong umuwi ang anak nitong binata. Ang bahay na ito ay bahay ni Dr. Kevin Guzman, isa sa 3 doktor na muntikan ng kumatay sa akin ng buhay. Siya ang doktor na nag-inject sa akin ng gamot para maging high ang aking pakiramdam at muntikan na akong mamatay. Kaya ngayong gabi oras na para siya naman ang turukan ko ng gamot. Mabilis lamang akong nakapasok sa kanyang bakuran dahil hindi naman mataas ang gate ng bahay nila. Nang pinihit ko ang doorknob ay natuklasan kong nakalak ang pintuan. Mabilis kong naalis ang pagkakalak ng doorknob, ngunit hindi ko pa rin mabuksan ang pintuan. I think naka-double lock sa loob ang pintuan, kaya hindi ko mabuksan. Hindi ko na pinilit pang buksan ang pintuan dahil kahit anong pilit ang gawin ko hindi ko ito mabubuksan pagkat nasa loob ang lock. Kaya nagpa siya akong humanap na lamang ng ibang paraan para makapasok. Maingat ang mga hakbang na umikot ako sa bahay para maghanap ng pwede kong madaanan papasok. Bingo! Nasisiyahan kong sambit sa isip ko nang makita kong salamin na dingding ng bahay ni Guzman. Masyadong madilim sa loob ng bahay dahil patay ang lahat ng mga ilaw. Kaya kinuha kong dala-dala kong night vision na eyeglasses. Perfect! Dagdag ko pa sa isip ko nang makita ko na ang loob ng salamin na living room pala. Kinuha kong maliit na bagay na nasa gilid ng bewang ko. Sa unang tingin ay mapagkakamalan itong pen light. Ngunit hindi ito pen light, kundi isang laser na naglalabas ng laser beam kapag pinindot ko ang maliit na red button. Gamit ang laser ay gumawa ako ng malaking butas sa salamin, kung saan magkakasya ako kapag dumaan ako. Maingat kong isinandig ang salamin sa gilid ng dingding bago ako pumasok sa loob ng bahay. Agad kong hinanap ang kwarto ng target ko. Ngunit sa unang kwarto na aking napasok ay kwarto ng kanyang anak na lalaki. Nagising ang anak nito nang maramdaman ang aking presensya sa loob ng kwarto nito. Ngunit bago pa man ito makasigaw ay mabilis ko siyang naturukan ng aking karayon na may gamot na pampatulog. Pagkatapos ay maingat na lumabas ako sa kwarto at tinungo naman ang katabing kwarto nito. Hindi nakalakang kwarto kaya mabilis akong nakapasok sa loob. Nakabukas ang ilaw sa loob ng kwarto. At base sa naririnig kong lagaslas ng tubig sa loob ng banyo ay nahuhulaan kong naliligo si Kevin Guzman. Inilak ko ang pintuan at prenteng umupo sa gilid ng kama nito. Hinihintay ko na lamang siyang matapos sa kanyang pagligo. Dahil ito naman ang huling beses na makakaligo ito. Kaya pagbibigyan ko na siya. Halos kalahating oras din ang ipinaghintay ko bago lumabas sa banyo ang aking target. Nanlaki ang mga mata nito sa pagkagulat nang makitang may taong nakaupo sa gilid ng kama nito. At naghihintay sa paglabas nito ng banyo. Ang tagal mo namang lumabas, doktor. Muntik na tuloy kitang pasukin sa loob ng banyo. Kausap ko sa kanya paglabas niya agad sa banyo. Sino ka? At paano ka nakapasok sa loob ng pamamahay ko? Galit na tanong niya sa akin. Maya-maya ay lumarawan sa mukha nitong matinding takot nang maisip na tanging si silent assassin lamang ang pumapasok sa loob ng bahay ng ibang bahay para i-assassinate ang target nito. Silent assassin? Nanginginig ang boses na tanong niya sa akin. Pumalakpak ako nang makilala niya kung sino ako. Ang galing mo naman, Doc. Nakilala mo agad ako. Anong kailangan mo sa akin? Tanong niya sa akin habang iniikot sa paligid ang mga mata. Naghahanap siya ng kahit anong bagay na maaari niyang maipanlaban sa akin. Ngunit makahanap man siya ng bagay na maipanlalaban niya sa akin, ay matutusok ko na siya ng aking karayo. Bago pa man niya madampot kung anumang bagay na yon. Naniningil. Maikling tugon ko sa kanya. Wala naman akong utang sa'yo, kaya bakit mo ako sisingilin? Napapanunok na tanong niya sa akin. Kahit na bagong paligo lamang siya ay gabuti lang pawis na tumatagaktak sa kanyang muka, dala ng matinding takot at nerbiyos. Sa halip na makadama ko ng awa sa nakikita kong takot sa kanyang muka, ay napaismid lang ako. Marunong din palang matakot ang mga katulad niyang halangang kaluluwa. Ngayon ay nararamdaman na niyang nararamdaman ng mga naging biktima niya bago niya sila pinatay at walang awang tinanggalan ng organs ang loob ng kanilang katawan. Ang bilis mo namang makalimot, Doc. Ilang araw pa lang ang nakalilipas nang muntik niyo na akong mapatay at matanggalan ng organs ang loob ng aking katawan. Nagtatagi sa mga ngipin na paalala ko sa kanya. Parang slow motion na hinubad ko ang bonnet na nakatakip sa aking ulo. Nanlalaki ang mga mata ng doktor nang makilala niya kung sino ako. Ikaw? Ikaw si Silent Assassin?
Nasa mukha niyang hindi pagkapaniwala sa natuklasan. Yes, I am. Maniningil na ako sa ginawa niyo sa akin at bibigyan ko ng katarungan ng sinapit ng 3 babaeng nakasama ko sa lab. Mapanganib ang boses na sabi ko sa kanya. Tumango ako at dahan-dahang naglakad palapit sa kanya, samantalang dahan-dahan naman siyang umaatras. Wag! Maawa ka sa akin. Silent assassin, wag mo akong patayin. Kawawa naman ang anak ko kung mamamatay ako. Pagmamakaawa niya sa akin. Ngunit ba to ang aking puso para sa mga taong katulad niya? Maawa? Bakit? Naawa ka ba sa mga tao na pinatay niyo na parang baboy? Naisip mo bang pamilya na naiwan ng mga inosenteng taong pinatay niyo? Hindi, di ba? Kaya bakit ako maaawa sa'yo? Madilim ang mukha na tanong ko sa kanya. Sumusunod lamang ako sa utos sa akin. Pangangatwiran niya, ngunit dahan-dahang lumalapit ang isa niyang kamay sa baseball bat na nakasabit sa dingding ng kwarto niya. Mabilis niyang inabot ang baseball bat, ngunit bago pa niya mahawakan iyon, ay natusok ko na siya ng karayom na inihagis ko sa kanya. Ilang segundo lamang bumagsak ito sa sahig na wala ng buhay. Sumusunod lang din ako sa utos ng hustisya. Kausap ko sa patay na katawan ng doktor. Nilapitan ko siya at hinugot ang karayom pagkatapos ay ibinalik ko sa aking lagayan. Parang walang nangyari na naglakad ako palabas ng kwarto niya at palabas ng bahay niya. Bukas ay iba naman ang aking target. Iisa-isahin ko silang 4 na singilin sa utang nila sa akin. Gaya ng nakagawian ko'y maaga akong nagising, hindi lamang para mag-jogging, kundi para bumili ng dyaryo. Mabilis talagang makasagap ng impormasyon ng mga reporter. Dahil umagang-umaga ay headlines kaagad ng iba't ibang dyaryo ang ginawang pag-assassinate ni Silent Assassin sa isa umanong huwarang doktor. Huwarang doktor? Napaismid ako sa nabasa kong pagkakakilala ng mga tao sa doktor na pinatay ko kagabi. Huwarang doktor palang pagkakakilala nila sa taong yon. Walang kaalam-alam ang mga tao na isa palang tao na halangang kaluluwa ang tinatawag nilang huwarang doktor. Dahil sa pagpatay ko kay Dr. Kevin Guzman, ay nagkaroon ng iba't ibang opinyon ng mga tao. Sabi ng iba'y walang puso si Silent Assassin at kahit inosenteng tao ay pinapatay na niya ngayon. May nagsabi naman na dapat ay makialam ang mga taga-human rights para mahuli si Silent Assassin at nang matigil ng ginagawa nitong pagpatay. May ibang netizens naman na nagtatanggol kay Silent Assassin. Sabi ng ilan ay baka may tinatagong hindi magandang gawain si Dr. Guzman kaya pinatay ni Silent Assassin. Dahil hindi naman daw ito pumapatay ng kung sino-sino lamang. May nagsabi naman na nagpapanggap lamang na mabuting tao si Guzman at alam iyon ni Silent Assassin kaya ito pinatay. Kahit ano pa man ang sabihin ng mga tao tungkol kay Silent Assassin, ay wala akong pakialam. Basta ang mahalaga ay nakaganti na ako sa isa sa 3 doktor na muntik nang pumatay sa akin. At mag-ingat ang 2 doktor na kasamahan ni Kevin Guzman dahil sila nang isusunod ko at iuhuli ko si Soriano. O kapag nagbagong isip ko, baka si Soriano mismo ang isunod kong patayin. Grabe si Silent Assassin, no? Walang sinasanto. Nakakatakot ang taong kagaya niya. Kausap sa akin ng babaeng tendera ng binili kong dyaryo. Kung wala kang ginagawang masama ay wala kang dapat na ikatakot. Dahil hindi pumapatay si Silent Assassin ng mga taong inosente. Seryoso ang mukha na sagot ko sa babaeng tendera. Idol mo siguro si Silent Assassin kaya pinagtatanggol mo siya. Nakangiting panunukso niya sa akin. Hindi siya nag-alangan na biruin ako. Siguro dahil suki na niya ako. Sa kanya kasi ako bumibili ng dyaryo tuwing umaga. Sa bagay wala namang ibang nagtitinda ng dyaryo sa tapat ng gate ng subdivision na tinitirahan ko. Kaya kanino pa ba ako bibili ng dyaryo? Keep the change. Sabi ko sa kanya sa halip na sagutin ang kanyang sinabi sa akin. Napangiti ito ng maluwang nang makitang 100 ng pera na ibinigay ko. At isang dyaryo lamang ang binili ko, kaya malaki pa ang sukli. Hindi siya nagsalita sa halip ay sumaludo lamang siya sa akin, bilang pasasalamat niya. Pumihit ako para bumalik sa bahay ko. Ngunit pagharap ko'y bigla na lamang may bumangga ng malakas sa aking balikat. Pakiramdam ko'y sinadya na kung sino man ang pagbangga sa akin. Dahil imposible namang hindi nito makita na nakatayo sa harapan ng tendera ng dyaryo at malawak ang space ng daan. Kaya bakit bumangga pa ito sa akin? Nang mag-angat ako ng paningin ay nakumpirma ko ng totoong hinala ko na sinadya ang nangyari nang makita ko kung sino ang taong bumangga sa akin. Bakit ba tatanga-tanga ka sa daan, Shiva? Nakakabangga ka tuloy ng tao. Nandidilat ang mga matang sita sa akin ni Veron na siyang bumangga sa akin. Ilang linggo ko na siyang hindi nakikita kaya tahimik ang buhay ko.
Ngunit ngayon nag-cross muli ang aming landas, ay tsak na gulo na naman ang dala niya. Lalo na siguro kapag nalaman niyang may relasyon na kami ni Haret. Hindi ako ang bumangga, kaya hindi akong tatanga-tanga. Malamig ang boses na sagot ko sa kanya. Wala akong balak na pahabain ang pakikipagtalo sa kanya. Kaya agad ko siyang tinalikuran para ipagpatuloy ang naudlot kong paglalakad. Ngunit mariin niyang hinawakan ng isa kong braso para pigilan ako sa tangkang pag-alis ko. Hindi ko alam na nagbabasa ka pala ng dyaryo. Akala ko'y mang-akit lamang ng lalaking alam mo. Nangiinsultong ngisi na sabi niya sa akin. Mukhang naghahanap talaga siya ng gulo. Kaya niya ako pinigilang umalis. Lagi siyang bumibili ng dyaryo sa akin, miss. Biglang nagsalita ang babaeng tindera ng dyaryo. Shut up! Hindi ikaw ang kinakausap ko! Sikmat ni Beron sa tindera na biglang natahimik matapos nitong tapunan ng masamang tingin. Walang mangyayari sa araw ko kung papatulan kita. Naiiling na sabi ko sa kanya. Tinangka kong maglakad muli, ngunit muli niya akong pinigilan sa aking braso. Ano bang kailangan mo, Beron? May bahid na ng inis ang aking boses na tanong ko sa kanya. Masyado na niya akong naaabala. Marami pa akong dapat gawin ngayon at hindi ako dapat magsayang ng oras sa spoiled brat na katulad ng babaeng nasa harapan ko. At ano naman ang gagawin mo ngayong araw? Babasahin mo ang mga balita tungkol sa killer na yan? Siguro may gusto ka kay Silent Assassin kaya binabasa mong balita tungkol sa kanya. Well, bagay naman kayo ng killer na yan. Kaya susuportahan kita sa paghanga mo sa mamamatay tao na yan. Nakangising sabi niya sa akin na may halong pangiinsulto. Mag-ingat ka sa pagsasalita mo, Veron. Baka nasa paligid lamang si Silent Assassin at marinig niyang pangit na mga salitang lumalabas dyan sa bunganga mo. Baka isunod ka niya. Sa pagkakaalam ko pa naman ay hate niya ang mga taong salot sa lipunan. Kaya mag-iingat ka. Ganting pangiinis ko sa kanya. Napangiti ako ng lihim. Nang manlaki ang kanyang mga mata, kasabay ng pagsuyod ng tingin sa aming paligid para i-check at baka nga nasa paligid lamang si Silent Assassin. Nang masiguro na walang Silent Assassin sa paligid namin, ay pinandilatan niya ako ng mga mata. Anong akala mo sa akin? Salot sa lipunan? For your information, Shiva, ikaw ang salot sa lipunan. Ang mga katulad mo parang linta na kumakapit sa lalaki ang siyang salot sa lipunan. Galit na sigaw niya sa akin. Medyo napataas na ang boses ni Veron, kaya hindi maiwasan na mapatingin sa amin ng ibang mga taong nadaraanan. Are you describing yourself? Mabuti naman at kilalang kilala mo ang sarili mo. Nakangising pangiinsulto ko sa kanya. Lalong dumilim ang mukha ni Veron sa galit nang marinig ang sinabi ko. Galit na pinagdadampot nitong mga dyaryo na ibinebenta ng babae at ipinagtatapon sa mukha ko. Sa inis ko'y binigyan ko siya ng isang malakas na sipa sa sikmura. Tumilapon ito sa mesa na pinaglalatagan ng mga dyaryo at napasubsob ang muka. How dare you kick me, Shiva? Galit na sigaw niya sa akin habang nakahawak sa nasaktang sikmura. Singilin mo siya sa damage na ginawa niya sa mga paninda mo at kapag hindi siya nagbayad isumbong mo kay Silent Assassin. Utos ko sa tendera ng dyaryo na tila mangiyak-ngiyak ang itsura dahil sa sinapit ng mga paninda nito. Tsak na patatahimikin ni Silent Assassin ang babaeng yan. Dahil ayaw niya na inaargabyado ng sino man ng mga mahihirap. Dugtong ko bago ko sila tinalikuran. Hindi ko na pinansin ang galit na pagmumura at pagbabanta ni Veron sa akin. Ano bang kaya niyang gawin sa akin? Ano nga bang kaya niyang gawin kay Silent Assassin? Ano bang pinagagawa mo, Shiva? Bakit nakita ko sa balita na may pinatay ka na hindi naman kasama sa misyon mo? Galit na salubong sa akin ni Ninong Rafi. Pagkapasok ko sa loob ng opisina niya, tinawagan niya kasi ako dahil magkakaroon daw kami ng emergency meeting. Hindi lang siyang nasa loob ng kanyang opisina, kundi pati na rin sina Denver, Manolo, Tom, at iba pang miyembro ng BAS. Hindi ko tuloy maiwasang magtaka kung para saan ang meeting at tila nag-aalala si Ninong. Naningil lamang ako ng may utang sa akin, Ninong. Seryoso ang mukha na sagot ko sa kanya. Naupo ako sa bakanting upuan na katabi nito at hindi ko pinansin ang galit sa mukha ni Ninong. Naniningil ka ng taong may utang sa'yo? Samantalang ang isa mong kasamahan ay nasa loob ngayon ng kulungan. Galit na sigaw niya sa akin. Bakit, Ninong? Kasalanan ko ba kung bakit nahuling isang miyembro ng BAS? Anong connect ko sa kanya? May inis na sa tono ng aking boses nang sagutin ko siya. Ano naman ang kinalaman ko sa pagkakahuli ng miyembro ng BAS? Bakit akong tila pinagbubunto na niya ng galit? For the first time, my godfather shouted at me.
Ngunit hindi ako nagalit sa kanya. Medyo inis lang ngunit hindi galit. Dahil alam kong nag-aalala lamang siya ng sobra para sa kasamahan kong nahuli ng mga pulis. Baka kasi kapag pinahirapan ng mga pulis ay umamin ito at sabihin ang tungkol sa mga sekreto ng BAS. Tsak na lahat kami malalagay sa panganib kapag nangyari yon. I'm sorry, Shiva. Hindi ko dapat ibinuntun sa yung galit ko. Paumanhin ni Ninong nang bigla siyang matauhan at ma-realize na wala naman akong kasalanan sa pagkakahuli ng kasamahan ko. By the way, kaya ako kayo ipinatawag para pag-usapan at pagplanuhan natin kung paano natin maililigtas si Junie. Dahil kapag ikinanta niya ang organisasyon natin ay tsak na hindi na tayo lulubayan ng mga pulis. Lalo na ngayon na mainit tayo sa kanilang mga mata. Bakit hindi na lang natin siya tuluyang patahimikin para mawala ng pag-aalala mo, sir? Biglang suhestyon ni Manolo. Natutok sa kanyang lahat ng mga mata dahil sa kanyang sinabi. Kapag ikaw ang mahuli ng mga pulis ay ako mismo magpapatahimik sa'yo sa loob ng kulungan. Inis ang sabi na komento ko sa sinabi niya. Napakawalang kwenta niyang katrabaho. Ang mga taong katulad niya ay nakakatakot makasama sa isang misyon. Dahil kapag nalagay ka sa alanganin ay tsak na ilalaglag ka, mailigtas lamang niya ang kanyang sarili. Akmang sasagutin naman ni Manolong sinabi ko. Ngunit mabilis itong napigilan ng galit na boses ni Nino. Hindi ko kayo pinatawag para magtalo at para patayin si Junie. Rescue operation ang gagawin natin at hindi assassination. Maliwanag? Matigas ang boses na tanong sa amin ni Nino. Pagkatapos ay tinapunan nito ng masamang tingin si Manolo. Na tinapunan naman ako ng masamang tingin. Ngunit inignore ko lamang. Junie failed to assassinate his target and was captured by Jared Del Fierro. As his comrade, he needs your help. Bigla akong nanigas sa kinauupuan ko nang marinig ko ang pangalan ng pulis na aniyang nakahuli kay Junie. Ang boyfriend kong nakahuli kay Junie na isang miyembro ng BAS, kaya natitiyak ko na siya mismo ang personal na magbabantay kay Junie. Gigil na makahuli si Haret ng mga miyembro ng BAS at ngayong nakahuli na nga siya ay natitiyak ko na gagawin niya ang lahat ng paraan para malaman niya tungkol sa organisasyon namin. No, hindi pwedeng malaman ni Haret ang tungkol sa BAS. Hindi pa pwedeng buwagin ng BAS hanggat hindi ko pa nakakausap ang pinuno ng organisasyon namin. Masasayang lamang ang mga pagsasakripisyong ginawa ko kung hindi ko makakausap ang pinakamataas na pinuno ng BAS. Shiva, are you okay? Mahina ang boses na bulong sa akin nito para hindi marinig ng mga nasa harapan namin. Marahil ay napansin nitong bigla kong pagkaparalisa sa kinauupuan ko, kaya ito nagtanong. Isa pa ay alam nito na kilala ko si Haret. At kahit na hindi ko sabihin sa kanya ay tsak na alam nito na may espesyal na relasyon ang namamagitan sa amin ni Haret. Yes, I'm okay. Mahinang sagot ko kay Tom nang makabawi ako sa pagkabigla. Nagiging tinik sa ating lalamunan ng Haret na yan. Kapag tuluyan akong napuno sa kanya, ipapa-assassinate ko siya sa inyo ng libre. Nakakuyom ang mga kamao at madilim ang mukha na sabi sa amin ni Nino. Hindi ko maiwasan ang kabahan at mag-alala para sa kaligtasan ni Haret. Baka nga totohanin ni Ninong ang kanyang sinabi na ipapa-assassinate niya sa amin si Haret. Sabihin mo lang at ako ang bahala sa pulis na yan, sir. Mayabang ang tono na presenta ni Manolo. Napaismid ako ng lihim. Sa akin nga na isang babae hindi niya kayang manalo kay Haret pa kaya. Puro talaga kayabangan ang laman ng kanyang katawan. Wag na muna ngayon, Manolo. Ang dapat muna nating asukasuhin ay kung paano natin maliligtas si Junie sa kulungan. Mabilis na sagot ni Ninong kay Manolo na biglang napasimangot.